Sa isang malayong probinsya, sa isang lumang bahay na halos nilamon na ng panahon. Ang gabing iyon ay kakaiba. Malakas ang buhos ng ulan at ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng bintana. Ang tanging ilaw na nagbibigay liwanag sa sala ay isang maliit na kandilang patay-sindi sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng silid, nakaupo sa kanyang tumba-tumba si Lola Basyang. Ang matandang nag-iisa na lamang sa bahay. Dahan-dahan ang pag-ugoy ng kanyang upuan. Halos kasabay ng mahinang tunog ng tiktak ng lumang orasan sa dingding. Sa pag-ugoy ng tumba-tumba, isang anino ang sumayaw sa pader sa likuran ni Lola Basyang. Hindi ito anino niya at hindi rin ito anino ng alinmang bagay sa loob ng silid. Mula sa isang sulok, dahan-dahan itong gumapang, humahaba, at tila nagkakaroon ng sariling buhay. Ang anyo nito ay paiba-iba. Minsan, tila isang mahabang kamay na may matutulis na daliri. Minsan na may isang nakayukong figura na tila nagmamasid. Ngunit si Lola Basyang ay nanatiling nakatingin sa kawalan, tila walang kamalay-malay. Biglang tumahol ang aso sa labas. Isang tahol na puno ng takot. Kasabay nito, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran ng matanda. Walang hangin, walang tao. Tanging isang marahan at nakapaninindig balahibong pagkriiik ng lumang kahoy. Ang anino sa pader ay biglang nawala. Ang silid ay binalot ng katahimikan, maliban sa patak ng ulan at sa mabilis na pagtibok ng puso ng sinumang makakakita. And si Lola Basyang ay huminto sa pag-ugoy. Nanatili siyang hindi gumagalaw, nakatingin pa rin sa harap. Sa siwang ng pinto, isang anino ang muling sumilip. Mas madilim, mas malaki. At sa pagkakataong ito, gumagalaw ito ng may kasiguraduhan. Pumasok ito sa loob ng bahay, gumapang sa sahig, umakyat sa pader at huminto sa mismong likuran ng tumba-tumba. Ang anino ay dahan-dahang tumaas, tila isang taong tumatayo mula sa pagkakayuko. Ang hugis nito ay nagmistulang isang nilalang na may mahabang buhok at mga bisig na nakaunat. Sa wakas, nagsalita si Lola Basyang, ngunit hindi sa gulat o takot. Ang boses niya ay mahinahon, halos pabulong. "Nagbalik ka na pala," sabi niya sa kawalan. Ang anino sa likod niya ay yumuko na para bang may ibinubulong sa kanyang tainga. Ang kandila sa mesa ay biglang namatay. At sa gitna ng kadiliman, maririnig na lamang ang mahinang pag-ugoy ng tumba-tumba, na ngayon ay mas mabilis na, mas malakas, na para bang dalawa na silang nakaupo doon. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tinatabunan ang anumang tunog na nagmumula sa loob ng bahay na iyon. Ang kwento ng anino at ni Lola Basyang ay naging isang alamat sa probinsya. May mga nagsasabing ito raw ay kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Ang iba namay naniniwalang ito ay isang nilalang na matagal nang naninirahan sa lumang bahay. Ngunit tuwing may madilim at maulang gabi, ang mga kapitbahay ay sumisilip sa bintana. At kung minsan, sa gitna ng dilim, nakikita nila ang dalawang anino na sabay na umuugoy sa tumba-tumba, magkasama sa walang hanggang sayaw ng liwanag at kadiliman. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento, at kung minsan ang mga anino ang tagapagsalaysay. Kaya sa susunod na mag-isa ka sa gabi, subukan mong tingnan ang iyong anino. Sigurado ka bang sa iyo lang yan? Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang katulad nito. Hanggang sa muli.